Kamakailan, bumagsak po ng matindi si XRP at umagaw ito ng atensyon ng buong crypto community. Pero hindi lang dahil sa laki ng pagbaba, kundi dahil sa pagkakahawig nito sa mga nakaraang malalakas na yugto ng market. Ayon po sa kilalang analyst na si Egrag Crypto, ang kasalukuyang galaw ng XRP ay tila bahagi po ng mas malaking pattern sa kanyang historical framework. Sa kanyang bagong chart, ipinakita po niya ang tatlong malalaking pagbagsak na nagpapakita ng paulit-ulit na cycle na XRP sa mga panahong dumaraan po siya sa matinding correction. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan ang ating utang tanong ay ano nga ba ang ipinapakita ng historical pattern ni XRP? Ang sabi po rito ay analyst Egrag Crypto has presented a structured comparison drawing on past events to illustrate where the current movement sits in XRP's broader historical framework. His latest chart highlights three major declines, coupled with a striking liquidation statistics that distinguishes this downturn from prior episodes. Yan, ano nga ba ang ibig sabihin yan? Paliwanag po natin, ipinakita po ni Egrag Crypto na may malinaw na pattern si XRP sa tuwing bumabagsak ito ng malaki. Sa kanyang pagsusuri or analysis, tatlong malaking decline po ang naganap sa kasaysayan ng XRP. Bawat isa ay kasunod po ng isang malaking pagbabago sa chart structure. Ang pinakahuling pagbagsak daw ay may kakaibang laki ng liquidation kumpara sa mga nauna na nagpapahiwatig ng mas matinding exposure ng market sa leverage position. Sa market impact, ang ganito pong uri ng pattern ay pwedeng magpahiwatig ng malapit na turning point sa market. Kapag naubos ang leverage positions, madalas ay nagkakaroon ng rebound or accumulation phase na sinusundan ng pag-akyat. Ngayon ay gaano naman po kalaki ang naging mga pagbagsak ni XRP sa nakaraan. Yan, tatlong malalaking pagbulusok po ang nakita ni Egrag sa chart ni XRP. Una ay noong December 2017 kung saan bumagsak po siya ng 99%. Yan po. Ang ikalawa ay noong taong 2021 nang kasuhan po ng SEC ang Ripple at bumaba sa XRP ng 77%. Ang pinakahuli naman ay ang nangyari lang nitong mga nakarang araw kung saan ay bumagsak po siya ng 78%. Kaya parehong malakas na decline pero bawat isa ay nauuwi sa malalaking pagbabago sa direksyon ng market. Sa market impact, ipinapakita po nito na tuwing bumabagsak sa XRP ng ganito kalalim, kadalasan ay nagiging hudyat ito ng bagong cycle ng pagbangon. Marami pong traders ang nakikita ito bilang oportunidad para sa long-term accumulation. Ano naman po ang ibig sabihin ng pattern ng malalaking correction? Yan, sabi po rito ay in his breakdown, Egrag points to three critical instances of deep corrections in XRP's trading history. The first occurred during late 2017. The next major decline followed the regulatory challenges that emerged in 2021. The most recent move saw XRP fall by 78%, placing it beside previous substantial declines that preceded key structural shift in the chart. Ano nga ba ang ibig sabihin yan? Paliwanag po natin, ayon po kay Egrag, ang tatlong pagbagsak na ito ay hindi po basta random events. Bawat isa ay nagbukas po ng bagong yugto sa galaw ni XRP. Nitong nakalipas po na 2017 na crash, nagbigay ito ng daan para sa unang bull run ni XRP. Noong taong 2021 SEC case, ay nagpatatag naman ito ng mas malalim na base bago bumawi ang presyo. At ngayon, ang 78% na drop ay posible pong simula ng panibagong accumulation phase bago ang isang major breakout. Sa market impact, ang ganito pong mga pattern ay nagbibigay inspirasyon sa mga long-term holders dahil madalas ang matinding correction ay sinusundan ng explosive recovery. Gaano naman po kalaki ang naging liquidation sa pinakahuling pagbagsak na ito? Yan, sabi rito ay during the COVID crash, liquidations reached around $1.2 billion. The collapse tied to the FTX exchange saw approximately $1.6 billion in liquidated positions. The latest event, however, far exceeded, registering an estimated $19.6 billion in total liquidations. Paliwanag po natin yan. Isa daw po sa mga nakakagulat na detalye sa ulat ni Egrag ay ang laki
ng liquidation ngayong crush. Ngayong nito pong nakalipas na COVID crush, umabot lang sa $1.2 billion ang total liquidations. Sa FTX collapse naman ay nasa $1.6 billion. Pero nitong huli, tinatayang umabot ito sa $19.6 billion. Napakalaki kumpara sa dati. Ibig pong sabihin nito ay maraming traders ang naka-leverage at nang bumagsak ang presyo, sabay-sabay po silang na-liquidate. Sa market impact, ang ganitong laki ng liquidation ay nagdudulot po ng matinding panic selling, pero kapag natapos ito, kadalasan ay bumabalik ang market sa mas matatag na position. Ngayon ay bakit po ito tinuturing na makasaysayang pagbagsak? Sabi po rito ay this scale is significant because it reflects a market heavily exposed to leverage positions. The forced unwinding of these positions contributed to the severity of the movement, amplifying selling pressure beyond standard market activity. Ano nga bang ibig sabihin yan? Ayon daw po kay Egrag, kakaiba ang crash na ito dahil nagpapakita ito ng sobrang daming leverage sa market. Ang forced liquidation ng mga positions na ito ang siyang nagpalala ng pagbagsak. Sa madaling sabi, hindi lang simpleng selling ang nangyari, kundi domino effect ng mga traders na sabay-sabay na natanggal sa kanilang positions. Dahil dito ay mas naging marahas at mabilis ang galaw ng presyo pababa. Sa market impact, kapag nilinis ang mga leverage positions, madalas ay nagiging mas matatag po ang susunod na galaw ng market. Maaari itong magbigay daan sa mas balancing recovery sa susunod na buwan. Ngayon ay ano naman ang technical na kahulugan ng mga ganitong correction? Sabi po rito ay Egrag's analysis does not attempt to forecast immediate direction but instead underscores a recurring technical theme. Historically, extreme corrections have often been followed by extended accumulation phases and in some cases substantial upside movement. Ibig pong sabihin niyan ay hindi po tinataya ni Egrag kung kailan eksaktong babawi sa XRP, pero malinaw sa kanyang pagsusuri na bawat matinding correction ay sinusundan ng matagal na accumulation phase. Sa ganitong yugto, maraming long-term investors ang pumapasok habang ang iba naman ay natatakot. Pero ayon po sa kasaysayan, pagkatapos po ng ganitong panahon, madalas ay may malalaking upside movement. Sa market impact, ang ganito pong pananaw ay nagbibigay ng kumpiyansa sa mga traders na maghintay ng tamang timing. Kapag nagsimula po ang reversal, madalas ay mabilis at matindi ang pag-akyat ng presyo. Ano naman ang dapat nating isipin bilang mga traders at investors sa panahong ganito? Sabi po rito ay rather than issuing directives, the analyst frames the present moment as one of the decision for market participants. Individuals may choose to exit position to remove uncertainty, or they may hold through volatility with expectation of long-term structural recovery. Yan, ayon po ulit kay Egrag, ang kasalukuyang sitwasyon ay panahon ng desisyon. May mga traders na pipiliing magbenta para iwasan ng stress, habang ang iba ay mananatili at hihintayin ang recovery. Parehong desisyon ay may kaakibat na risk at responsibilidad. Kaya mahalaga pong magbase sa ating sariling analysis at hindi lamang po sa mga opinyon ng iba. Sa market impact, sa ganito pong yugto or phase, mabagal ang market recovery dahil nasa decision point ang mga traders. Pero kapag nagsimulang bumalik ang kumpiyansa or confidence, posible pong makita natin ang unti-unting pagbabalik ng bullish sentiment. Yan, bilang panghuling tanong ay ano nga ba ang aral or lesson sa crush na ito? Sabi po rito ay while the current decline has understandably raised concern, Egrag's presentation is rooted in perspective rather than alarm. By placing recent events alongside historical data, he encourages a careful view of XRP's movement, acknowledging both risk and possibility. Paliwanag po natin yan. Ang mensahe po ni Egrag ay hindi para takutin tayo, kundi para ipaalala na bahagi po ng cycle ang ganitong mga crush or matinding pagbagsak. Ipinapaalala po niyang maging kalmado at matuto tayo mula sa kasaysayan or historical performance. Sa XRP ay ilang beses nang bumagsak sa nakaraan pero palaging nakakabangon. Kaya imbis na puro takot, dapat tingnan natin ito bilang pagkakataon para matuto at makaposisyon ng tama. Sa market impact, kapag nagsimula pong mawala ang takot sa market, madalas ay dumarating ang panahon ng accumulation.
Ito ang unang sinyalis ng bagong cycle ng recovery. At ayan, bilang panghuli, ang opinyon ko naman po rito ay kung susuriin natin ang lahat ng mga sinabi ni Egrag, malinaw na ang crush na ito ay hindi katapusan kundi bahagi ng mas malaking kwento ni XRP. Ang $19.6 billion na liquidation ay maaari pong magmukhang trahedya. Pero para sa mga matagal nang nasa crypto, ito ay bahagi ng natural na cycle ng paglilinis ng market. Ang kasaysayan po ay paulit-ulit. Bawat matinding pagbagsak ay nagbubukas po ng pinto sa mas matinding pag-akyat. Kaya tayo bilang mga traders at investors ay dapat po tayong manatiling alerto at kalmado. Huwag po nating hayaan ang ating emosyon na siyang magdikta ng ating mga desisyon. Sa tamang timing, si XRP po ay muling makakabangon gaya ng dati. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood.